Huwag ka nang pumalag. Ramdam mo ba? May malamig sa tagiliran mo. Konting puwersa ko lang, mawawala ka sa mundo. Mabahay talaga sa dinadaanan namin. Galing sa school. Pero di maiiwasan na may isang bahagi na blanko talaga at pawang talahiban lang. Meron ngang balita noon pa man na meron talagang nabibiktima ng rape. Madalas kasi itong pagtambayan ng mga kalalakihan na uhaw. Kinikilabutan nga ako kapag doon dumadaan. Kung minsan nga, nagpapahatid na lang ako sa mga lalaki kong kaklase. Wala namang ibang paraan para makauwi at makapunta ng klase. Ang di ko lang maintindihan, anong ginagawa ng mga tambay doon? Siguro ay merong hinihit-hit na asin. Kaya siguro panay tambay dahil walang naninita sa kanila. May pagkakataon na mag-isa lang ako. Kung ano-anong ipinangtatawag nila sa akin. Minsan sipol, minsan naman miss, minsan ang ganda at minsan sexy. At pagka minalas, ay may patapli pa sa backdoor ko. Kaya medyo patakbo talaga ako pag dumadaan doon. Sa di ko inaasahan, pinagpaplanuhan na pala nila ako dahil dadaan ako sa umaga at hapon. Umaga pa lang ay talagang nakaset up na. Nagulat naman ako pagdaan ko. Asa na sila? Yan ang banggit ko sa sarili ko. Sa halip na matuwa dahil wala sila, kakaiba ang naramdaman ko. Parang may mali sa daan na iyon. Tuloy-tuloy pa rin ako sa pagdaan ko at nalagpasan ko ang daan na iyon. Pero weird talaga yung umagang iyon. Sa hapon naman pauwi ako. Nagtaka na ako. May nakapark na van sa may di kalayuan. Iniisip ko nagiging big time na yung mga tambay. Pero iba pala ang plano. Pagtapat ko sa kalagitnaan, may biglang lumapit sa akin at di ako nakapag... At may isa pa, bit-bit ang panyo na may kakaibang amoy na itinakip sa bibig ko. Pagkatapos na nawalan ako ng malay, pagising ko ay nakapalibot sila sa akin. 5 sila at lahat ay walang takip. Sumigaw ako, pero nasa room kami na para bang di tatagos ang boses sa labas. Natuwa lang sila kapag sumisigaw ako. Sabi pa nila sa akin, sige, takbo Melay. Doon ako nagulat dahil kilala nila ako. Pero tiningnan ko ang mga mukha nila, hindi sila pamilyar sa akin. Naalala ko naka-ID pala ako dahil galing ako ng school. Kaya pala alam nila ang pangalan ko. Wala na akong nagawa kundi humagulhol sa harap nila. Pinapakiusapan ko sila pero inilalagay lang nila sa bibig ang mga panlaban nila. Lahat yun basa na at sa mukha ko nagkalat. Naglulupasay na ako sa harap nila pero wala silang pakialam sa akin. Hanggang sa yung isa ay sinimula na ang plano sa akin. Pinahawak ako sa 4 at isa-isa silang sumalang. Para akong bola na pinagpalit-palitan. Mabilis at porsigido ang ginagawa nila. Walang alinlangan at todo bigay hanggang sa mapagod sila. Palagay ko naman sa sarili ko para akong aso na pinagutay-gutay. Hindi ko sila nakilala. Kaya kung i-drawing ang mukha nila pero may banta sila sa akin. Sasalakayin nila ang bahay at walang ititira. Sabay kasa ng baril. Lahat sila may mahabang kinakalabit na nakakapit sa katawan. Kaya hindi ako makatanggi. Isang araw nilang ginawa sa akin yun at pasok na sa 24 oras. Muli nila akong isinakay sa sasakyan. Binuhat ako ng isa sa kanila at ang maganda lang ay ibinalik ako kung saan ako kinuha. Pero ang kagulat-gulat nandoon ang mga tambay na sila sana ang makaka-witness sa sasakyang ginamit. Pero wala, busy sila sa umpukan nila sa gitna ng maraming talahib. Bakit nung bago ako kunin ng mga armado ay wala yung mga tambay for the first time? Pero nung ibalik ako ay kumpleto sila. Dumaan ako sa kanila. Pareho pa rin ang pangbabastos. Ang di ko lang maisip ay sino kaya ang nang ano sa akin? Sino-sino yun? Tinitingnan ko sila. Mga mukha namang walang alam sa naganap sa akin. Di ko sila mapagbuntunan. Dahil wala akong proof. Di na ako nagsumbong sa pulis. Di ko rin naman alam kung saan hahanapin ang mga yon. Nagkulong ako sa bahay.
Halos ayaw ko nang lumabas. Tinanong ako ng mga magulang ko pero di ako makasagot sa tanong kung bakit ako nagkukulong. Di ako makaimik pero pinilit nila ako. At sinabi ko ang totoo, nag-init sila sa galit. Agad naman silang nag-report at ipinatawag kaming lahat. Pagkatapos nun ay dinala ko sa ospital at tinahi ang ano ko. Dahil na nga rin sa marami sila at di ko pa naman nadaanan ng ganon. Nagkanda wasak-wasak kasi. Wala silang kontrol na para bang sinadya nila na magkanda punit-punit. Nang makaahon-ahon ako ng konti sa sinapit ko, muli akong bumalik sa klase. Walang nakaalam sa mga kaklase ko. Inilihim yun ng pamilya namin. Pero di pa rin nahuhuli ang mga lalaki. Pagdaan ko sa bakanting lupa, andoon ang mga tambay. Sa di ko inaasahan, meron na rin pala silang plano sa akin. Mas marami sila dahil 7 sila na nandoon. Mabilis nila akong nilapitan at hinila sa gitna ng damuhang iyon. Mataas ang talahib sa gitna kaya wala talagang makakapansin sa akin. Dinala ko sa gitna at doon na nila ginawa. Walang sapin, walang kahit ano na inilatag nila ako doon. Sobrang malas ko dahil 2 ulit na akong ganon. Nagpakasawa nga sila, pero naninibago sila at nagtataka. May bumulong-bulong pa nga. Narinig ko sabi niya, akala ko sariwa ba yan? Wala na, o ayan tingnan nyo. Nasa labas na ang buntil niyan. Bakit ganyan yan? Mangiyak-ngiyak ako sa narinig ko at sa nangyari. Di nila alam ang pinagdaanan ko at mas masakit ay yung sitwasyon. Sobrang sakit ng katawan ko dahil na rin sa pinaglapagan nila sa akin. Hindi lang yun kundi dahil 7 sila na nagtulong-tulong. Yun ang pagkakataon na hindi ko talaga maigalaw ang katawan ko. Pero iniwan na nila ako doon. Medyo umulan noon at nilalamig na ako ng sobra. Pinilit kong bumangon pero wala akong takip. Di ko alam kung saan nila itinapon. Kaya naglakad ako ng wala. Para akong lasing na wala sa sarili. Mabagal at baluktot, di talaga may paliwanag ang itsura ko sa mga oras na yun. Nang may nasalubong ako, sinalo niya ako dahil yun na mismo ang nawalan ako ng malay. Hanggang sa maraming tao ang nakakita sa amin. Pinagbubugbog siya dahil akala nila siya ang may gawa sa akin. Ikinulong din siya. Hanggang sa nabalitaan ko na lang ang nangyari. Dinalaw ko siya sa kulungan. Siya yung nakasalubong ko na wala namang kinalaman. Pinawalang bisa ko ang kanyang pagkakakulong, lumaya siya nang bumisita ako. Pero ang masakit, ang nangyari sa akin ay walang nanagot. Kung sino pa ang may pusong tumulong, siya pa ang nasaktan at nahuli. Hindi ko tinigilan ang lugar na yon. Duman ako lagi at iniisip kong muli kung makikita ko pa ang grupo na yon. Umabot ng 5 taon at wala na ako sa school ay bumalik-balik pa rin ako doon. Kahit pulis ay walang report tungkol sa mga tambay. Saan kaya sila nagtatago? 2 insidente ang naganap sa akin ng walang hustisya. Doon ko na-realize na sobrang tatag ko pala. Nalagpasan ko ang ganoong sakit at di ko maipaliwanag kung bakit hindi ako sumuko. Buti na lang walang nabuo sa pangyayaring dumaan sa buhay ko. Kung nagkataon, kawawa naman ako at ang anak ko. Ang totoo talaga, ngayon ay may trauma ako sa mga lalaki. Ayaw kong mag-entertain ng manliligaw. Ayaw kong makausap ang mga lalaki dahil sumasariwa sa akin ang mga naganap. Isang araw, may nabalitaan ako habang nasa trabaho ako. Nahuli na daw yung mga tambay at kompleto sila. Pero sa iba't ibang lugar nahuli. Kaya pumunta agad ako sa istasyon. Pinagsasampal ko sila, buti inawat ako. Plano ko sana durugin sila dahil sa inis at galit ko. Kaya kinasuhan ko na lang sila ng lifetime imprisonment. At habang buhay nilang pagsisisihan ang ginawa nila sa akin. Magkakaroon ng hustisya ang mga nakaraan ko. Yung unang 5 na lang ang di pa nahuhuli. Pilit kong inalala ang pinagdahilan sa akin noong ibinabiyahe ako pabalik at ginawa ko ang magbilang ng magbilang. Dahil doon nalaman ko ang oras kung ilang oras ba ako biniyahe. Tumagal lang yan ng 12 hours. Malayo ang pinagdalhan sa akin.
Alam ko malaking sindikato sila, pero lumabas din ang pag-amin ng isa sa mga nahuli. Kakilala pala nila yon at binayaran siya ng malaki para maibigay ang impormasyon ko. Dahil doon ay natunto ng mga pulis ang 5 lalaking nasa van. Di ko kayong humarap sa kanila ng basta lang. Hiniram ko ang armas ng pinsan ko at humarap ako sa kanila. Pagharap ko, agad kong itinutok at ikinilabit. Binawian ito at ako naman ang nakulong. Tinanggap ko yon pero walang nagkaso sa akin kaya 1 buwan lang ako sa kulungan. Lumaya ako kasama ng paglaya ng mga alaala ko na siyang simula ng matiwasay kong pamumuhay.